Ikinakasana ng Justice Department ang motion for reconsideration sa extradition request sa Timor-Leste para maiuwi na sa bansa si dating Congressman Arnolfo Teves na wanted sa maraming kaso ng murder. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi titigil ang Department of Justice hanggat hindi nakakauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. para harapin ang mga kasong nakabinbin laban sa kanya. Ito'y matapos magdesisyon ang Timor-Leste Court na hindi pinapayagan ma-extradite si Teves pauwi sa Pilipinas. We're not stopping. We're doing what we have to do. Ginagawa natin lahat ng pwedeng gawin para dalhin sa hustisya ang taong may akda ng mga krimen na nangyari sa ating kapaligiran. Ang gagawin naman anya ngayon ng DOJ, magsusumite ng motion for reconsideration. Pero aminado si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, matatawag umanong immature ang justice system ng Timor-Leste. Hindi rin kasi nila maitago ang pagkadismaya dahil 2 beses na pumabor noon ang Timor-Leste sa extradition request. Ito ay noong June at December 2024. Pero biglang nadesisyon ng Court of Appeals ng naturang bansa na taliwas sa inaasahan. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng Timor-Leste. Kinwestiyon naman ni Remulla ang nakasaad sa desisyon na umano'y death penalty at torture na maaaring kaharapin ni Teves sa bansa kapag umuwi ito. Kaya posible umanong may perang nagpapatakbo sa inilabas desisyon ng korte. Kaya nga that's why I don't know where they're coming from. It's a decision signed blindly by people who know nothing about our country. Because the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Maybe the lawyers or maybe more than the lawyers. Sa susunod na linggo, inaasahan namang makikipag-usap ang DOJ kay Pamplona Mayor Janice Degamo, ang biyuda ni dating Governor Roel Degamo na umunoy pinatay ni Teves kasama ang iba pang biktima. Samantala, ang Malacanang naman, aminadong malaki ang impact ng desisyon sa mga biktima pero sinisiguro nilang makakamit pa rin ng mga ito ang hustisya. Malaki po ang magiging impact po nito considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Teves. So kaya po hanggat makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima. Matatandaan na noong March 2023 nangyari ang umano'y Pamplona Massacre at si Teves ang tinuturong mastermind umano dito. Hanggang sa ngayon, nakabinbin pa rin sa korte ang mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder laban sa kanya.